So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kabanok. Again, nandito po ulit tayo, PJ Vergara, upang sumagot sa napakarami niyo pong katanungan. Okay? So, isa lang palagi ng aking hinihiling mga kamanok if ever na nagugustuhan niyo po yung mga videos, advice na aking ginagawa dito sa ating munting channel. Huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba. So, huwag na po natin ito masyadong patagalin. Simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So, ang una pong katanungan ay galing kay Leonard Bugtong. Ayan, so ito yung katanungan mo, idol. Boss, alin naman ang mas maganda sa dalawa? Yung Vitamax o kaya naman yung Tayabex? Tsaka anong makukuha nilang supplements dito? Okay? So, Leonard Bugtong, maraming salamat sa pagtatanong. Ito po yung aking simpleng kasagutan sa katanungan mo. So, atin muna silang bigyan ng kahulugan ng bawat isa, okay, para naman ma-separate natin kung alin ba talaga yung mas maganda. So unahin natin si Tayabex. Pagdating po kay Tayabex mga kamanok, si Tayabex po ay mayaman po siya sa mga B vitamins, okay? Mga B vitamins, mga B12, B6, B5, ganun. So yun po ay ginagamit ng ating mga alaga pagdating sa kanilang katawan para mas maganda po yung blood circulation ng isang manok para po mapula ang mukha, makintab ang balahibo, mapula ang paa. Okay? So, hindi po putlain. So, yung mga B vitamins na gano'n, yung po ang kanyang ginagamit. So, ito naman po ay meron ding liver extract. Ano naman pong goal ng liver extract pagdating sa katawan ng ating mga manok? Si liver extract po ay nagbibigay ng magandang kalusugan pagdating sa liver o sa atay ng ating mga manok. Pag maganda po ang atay, maganda po ang delivery ng iba't ibang supplements o ng mga nutrients na galing sa pagkain, sa vitamina ng katawan ng manok. Pero kapag failed po or hindi po ganun kaganda o kalusog yung atay, doon po nagsisimula ang problema kung bakit ayaw po gumanda ang kanilang katawan. Kaya mga kamanok, si Tayabex po ay maganda dahil meron po siyang liver extract at may mga B vitamins na talagang tumutulong para sa magandang blood circulation at sa magandang vital organs ng ating mga alaga. So yan po si Tayabex, napakaganda po niyang gamitin pagdating sa ating mga alaga para mas maging healthy ang ating mga manok. While si Vitamax naman mga kamanok. So si Vitamax naman, ganun din po. Meron din po itong liver extract, may mga B vitamins. Ang pagkakaiba lang nila, meron lang po itong amino acid. Si Vitamax po ay may amino acid at para saan po si amino acid? Si amino acid mga kamanok, yan po ay tumutulong upang magbigay ng mas mataas na muscle mass sa ating mga manok. Siya po ay makakatulong para bumulto ang pangangatawan, lumapad ang katawan dahil po kay amino acid. So si amino acid po kasi ang pagkain ng mga muscle ng ating mga alaga, especially kung nagwo-workout po yung mga manok. Yan po ang pagkain nila. Okay, so maliwanag po tayo. So sa madaling sabi, ang pagkakaiba nila, pareha silang may B vitamins, pareha silang may liver extract. Ito nga lang po si Vitamax ay may amino acid na siyang nagpapaganda ng katawan kasi nga po yun ang pagkain ng muscle. Okay, so maliwanag po tayo. Kung ako po ang tatanungin ninyo, kung ano po ang mas gusto ko sa kanilang dalawa, dahil matagal at regular po akong gumagamit ng Vitamax, kay Vitamax po ako. Kasi pinapataas po nito ang libido o yung testosterone level sa loob ng sistema ng manok. Kung kaya't mas maganda yung manok, mas healthy yung manok. Okay, especially yung mga tandang, maganda ang katawan, mapula ang mukha, makintab ang balahibo, mapula ang paa. Okay, so hindi po namumutla, kaya kay Vitamax po ako. May amino acid po ito na wala po sa ibang mga suplemento. Alright? So maliwanag po tayo dito, So next question po tayo. Galing kay Glenn Alcaraz. Idol, saan po ba nakakabili ng Oculin? Meron po ba ito sa mga agribet? Okay? Sa mga magtatanong kung saan po makakakuha o makakabili ng Oculin, ito po kasi ay eye drop. Okay, ito po ay oil-based na kung saan ipinapatak po natin to sa mga infected na mga mata dahil sa coryza, dahil sa mga bulate, dahil sa infection. So, pinapatak po natin to sa kanilang mga mata. Ito po ay oil-based, kaya po hindi po ganun kaagad nawawala sa mata. So, talagang langis po ito or oil na talagang pag nagpatak po sa mata, hindi po kaagad maaalis kahit kusutin po ng kanilang mga paa. So, saan po makakabili nito? So, sa mga malalaking agribet po like Pacifica, makakakuha po kayo
ng ganyang klase ng antibiotic po nating masasabi yan eh. Tsaka maganda rin po ito sa mga luga ng manok. Ano po, kung may makikita po kayong may mga keso-keso sa mga tenga ng mga manok, so maganda rin po ito ang panggamot. Ipatak nyo lang po isang drop, magkabilang tenga, makakatulong po yan. Kasi antibacterial po ito na talagang ginawa para sa mga infection pagdating sa ating mga alagang mga manok, pagdating sa mata at sa tenga. Okay? So, subukan ko rin pong maglagay dito sa ating video kung meron po kayong time na panoodin to, tapusin. So, ilalagay ko pong pilit. Sisikapin ko pong ilagay dito yung photo o yung picture o yung pagkukuhanan po ninyo. Pag nakakita po kayo ng Oculin dito o dito, i-click nyo lang po yon para makakuha po kayo at magamit po ninyo. So, next question po tayo mga kamanok. Ano? Ito galing kay Aaron Kalinaw. Idol Kamamay, pwede po bang ipasyal ang aking nokis na piki ang kanang paa, pero maayos naman po yung kaliwa? Sana po masagot, Idol. Okay? So, kung kayo po ay mamamasyal at inyo pong isasama ang inyong mga alaga na may konting problema pagdating sa kanyang kanan, pero maayos naman yung kanyang kaliwang paa, so kung yan po isasama niyo sa pamamasyal at paglalakad, so kung ako tatanungin po ninyo basta wala pong problema ang kaliwa, at may potential po na magtagumpay yung inyong mga alaga at maging masaya, so bakit hindi nyo po gawin? Subukan nyo po. May nasubukan na rin po akong ganyan at nagtagumpay, naging healthy pa rin po sila at umuwi po kaming masaya galing sa pamamasyal. Subukan nyo po yan. Kasi po yung kaliwa po talaga ang kanilang palaging inilalakad at ini-enjoy pagdating sa kanilang pasyalan. Okay? So yun po, subukan nyo po. Pwede po yan. Basta wala pong problema yung kaliwa, mag-i-enjoy po at makakauwing healthy ang inyong mga manok. So next question po tayo, galing kay Benj Castillo. Idol PJ, yung 4 months na stag ko, hindi po maganda ang tubo ng kanyang bagwis. Ano po kayang dapat at magandang gawin? Salamat po Idol, magandang araw. Okay? So sa 4 months, hindi daw maganda ang tubo ng bagwis ng kanyang mga manok. Ano po ang kailangan natin gawin? So, paano po bang hindi maganda ang tubo? Bali-bali po ba, putol-putol po ba o dry up o kung ano pa man, o baka naman yung parang bare ng ganon ang pagkakatubo. Kapag medyo bare ng ganon, nakabaliktad, nakaiswag na ganon, wala po kayong dapat alalahanin, sadya pong ganyan. So, ang maganda nyo lang pong gawin sa mga 4 months ninyo na ganyan, ilagay nyo lang po mas maganda kung nakalagay na po sa TV ang mga yan para po medyo nauulan-ulanan, maganda po yung recovery nung bagwis, nung pagtubo. Tsaka nakukuha po nila yung hamog. Kasi yung hamog nakakatulong po yan pagdating sa magandang pagtubo ng katawan. Mamasa-masa at talagang parang smooth. Kung sa buhok natin, parang lagi na siya shampoo. Kung yan po ay nasa cages lamang, sigurado ako dry up po yan. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit po pumapangit ang sibol ng balahibo ng inyong mga alaga. Mas maganda kung nakalagay po yan sa 4x4 o nakalagay na po sa TV. Mag-early recording po kayo kapag kaganyan. O kaya naman, pwedeng araw-araw nyo pong ibaba sa kanyang cages, ilagay nyo po sa lupa para sa ganun makakain po siya ng mga stone grits. Actually, makakatulong po yun para sa ganun mas maging maganda po yung tubo ng kanilang balahibo. Nagsasandbatting din po sila dahil po minsan, o kadalasan, napakasakit po ng katawan ng ating mga alaga o stress po sila kapag kaganyan na naglulugon po sila. Okay? So, sana maliwanag po O pwede rin po kayo mag-spray ng tubig na may konting shampoo. So next question po tayo, Ito galing kay Anton Martinez. Okay, paano po magpalabas ng kulay na bulik? Okay, sa mga magbi-breeding po diyan, kung gusto niyo po ang kulay na bulik, wala po tayong formula pagdating dito. Hindi po ito kagaya ng ibang mga kulay na halimbawa kulay talisayin, inyo pong i-breed sa itim, maaari po siya maglabas ng hiraw. Hindi po ito ganito. Kapag bulik po talaga, kailangan meron po tayong sangkap na bulik talaga pagdating sa breeding para maglabas po ng bulik. Okay? So, kung bulik talaga ang kailangan. Hindi po tayo makakapag-experiment na kung saan gagamit tayo ng kung ano-anong linyada para mapalabas ang ganyang kulay. Hindi po kakayanin. Yung hiraw pwede. Sa talisayin at itim po pwedeng lumabas yung hiraw. Pero yung bulik mga kamanok, talagang bulik po ang kailangan po ninyo para mapalabas nyo po yung kulay na ganyan. May iba't iba pong kulay ng bulik. Maaari po tayong magpalabas ng itim na bulik.
Meron po tayong magpalabas ng puti na bulik. Meron din po tayong po pwedeng ilabas na bulik na dilaw. Okay? So, dominante po yung kulay na ganyan. Yung bulik, yung kulay na bulik, dominante. Pag may bulik po kayo at kahit saan nyo i-cross dyan, sa itim, sa pula, sa puti, sa hiraw, lumalabas talaga yung pagkabulik niya. Kulay pula man, pero yung pagkabulik niya, mapapansin nyo dito sa kanilang pulok na ganito, yung pagkabulik nila, mapapansin mo sa kanilang lawi na ganito, dominante po ang kulay na bulik. Kaya kung kayo man is magbibreed ng bulik, bulik din po ang kailangan yung kulay. Okay? So, yun lang po sa ngayon mga kamanok ang ilang mga katanungan na inyong itinanong at aking sinagot. Sana kahit paano makatulong po. Okay, hindi lang po sa inyo at sa marami pa nating mga subscriber na makakapanood. Sa mga gustong magtanong, ilagay nyo lang po yan sa comment section at pagdating ng panahon, pagdating ng araw o bukas mamaya, sasagutin ko po yan para sa inyo. Okay? So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok. Paalam.